Sa mga pagkakataon na napakahirap humingi ng napakahirap magbigay ng kapatawaran sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, humingi po tayo ng biyaya sa Diyos na extend niya sa atin, na tulungan niya tayo makapagpatawad, lalo na sa mga pagkakataon na napakahirap para sa atin. So, ngayon po, ang verse po natin is Matthew 18 verse 21 to 22. Ito ay tanong ni Pedro kay Jesucristo. Sa mga pagkakataong ito, yung si Jesus nagturo sa kanyang mga disciple kung paano gagawing discipline, kung paano pag may nagkakasala sa'yo, may kasamaan ka ng loob, anong gagawin mo bilang magkakapatid sa pananampalataya. So sabi dito sa verse 21, 18 to 21 to 22, Then Peter came to Jesus, asked, Lord, how many times I shall forgive my brothers or sisters who sins against me? At hindi siya ni Jesus Christ dito. Ang pinag-uusapan nila, anong gagawin mo kapag may nagkaasala sa'yo or may kasamaan ka ng loob na kapatid mo sa pananampalataya? This time, gaano karami akong ilang beses akong magpapatawad? Ang sabi dito, after 7 times, ikapitong ulit ba? 7 times ba ang magpapatawad? Or, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times. So, Jesus answered, not 7 times, but 70 times. 77 times. So, doblehin mo. Kumbaga 77 times na 70 times 7, kumbaga 490, diba? 7 times 7. Basically, ang point of Jesus Christ, hindi mo kailangan bilangin kung umabot ka ng 77 times na. Ang sinasabi dito ni Jesus Christ, walang limit ng pagpapatawad. So, pagkatapos na lumapit si Pedro kay Jesus, Panginoon, nakailang ulit na nagkakasala ang aking kapatid laban sa akin at akin siya patatawarin. Hanggang sa makapito po ba? Up to 7 times po ba? Sabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo na hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Ito yung Tagalog. Kumbaga si Jesus Christ, yung standard niya, nasagad na 70 times. 77. Ito na yung pinaka-perfect number. Pero sabi ni Jesus Christ, kung susundin natin yung translation dito, 70. 70 times 7. I-multiply mo pa yun sa 70, i-multiply sa 7, kung 407, diba? Yung perfect number nila, yung pinaka-standard nila, yung talaga yung pinaka-perfect na perfect. Limitless. So, there is no limit to forgiveness. Na, kung susundin natin, literally, kung 77 yan or 490 yan, hindi mo na mapibilang yan, diba? So, kahit literal mo pa yan, mapifeel mo na yung forgiveness, limitless. Yung perfect number na 7, i-multi mo over and over and over again. Ang sinasabi dito ng Jesus Christ, ang pagpapatawad sa kapwa, sa mga taong nakapaligid sa iyo, limitless dapat. Yung forgiveness natin. Yun yung standard natin. Kasi ang standard natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Imagine mo kung tayo nagkamali, tapos 7 beses lang tayo pagpapatawarin ng Diyos, wala maliligtas sa atin kung 7 times lang pala, diba? So, lahat tayo sablay. Kung 77 times, lahat din tayo. Wala makakapasok sa buhay na walang hanggan, diba? Kung hanggang 77 times or 490. So, salamat sa Panginoon kasi yung pagpapatawad niya sa atin, limitless. Dahil yun sa pangyayarihan ng dugo ng ating ng Panginoong Jesucristo na kayang hugasan yung kasalanan natin in the past, present, and future.
So, that is the perfection of forgiveness. At yun ang nire-require ng Diyos sa atin. Not 7 times, but limitless. There is no sin that we should not forgive. Walang kasalanan na hindi pwedeng gawin sa atin na hindi natin dapat kayang patawarin. Kung ninakawan ka, patawarin mo. Kung ninakawan ka 10 milyon, patawarin mo. So, yung 10 pesos na versus sa 10 million, hindi ibig sabihin, mas malaking halaga, hindi mo kayang patawarin. So, let's put into the extreme na example, pinatay ang anak mo. We have to, or mga mahal mo sa buhay, we have to forgive kahit na napakahirap. Kasi we have concept na pagpapatawad na mula sa Diyos. Kasi kung ang sa mundo natin ay ubos ang lahi, napakagulo ng mundo. But salamat kay Jesus Christ na parito para bigyan tayo ng totoong kapatawaran. And based dun sa kapatawaran na tinanggap sa atin or binigay sa atin ng ating Panginoon si Kristo, limitless yun. So, example, may betrayal of trust. Yung partner natin, pinagpalit tayo sa iba o mas higit pa doon yung kasalanan na ginawa. So, walang kasalanan dapat kinakimkim sa ating mga puso. Walang sama na dapat kinikimkim sa ating puso. Kahit anong kasalanan yung dapat pinapatawad. Kasi po, pag hindi po natin pinatawad yan, kahit di pa humingi ng tawad yan, dapat tayo mismo kaawaan natin yung mga sarili kasi dadalihin natin yan, yung sama ng loob na yan. Nakakalangkot lang kasi may mga tao na namuhay sa sama ng loob. Hanggang sa mamatay sila, sinisi yung magulang, mga tao sa paligid niya, hanggang sa tumanda na siya, nagkaanak na siya, karoon na siya ng sariling pamilya, sinisisi niya pa rin yung magulang niya dahil sa sinapit niya sa buhay. Na naghihirap siya, hindi siya nakapag-aaral. So, lagi dapat sisi sa mga tao na sa paligid niya or magulang niya. Kaya maraming tao na nabubuhay sa nakalipas at kulang sa pagpapatawad kasi pagkaganon. So, dapat laging sisi. Diba? So, there's no sin that we cannot forgive. Kahit ano pang kasalanan na nagawa ng magulang natin or mga kaibigan, best friend o partner sa life, patawaran natin. There's no sin that cannot forgive. Kasi yung standard natin, yung base natin, is yung forgiveness that is limitless that God gave to us. So, kahit ano pang kasalanan yan, dapat limitless at pinapatawad. Kasi ang basahan, nagpapatawad sa atin ng Diyos. There's no sin that God cannot forgive. And limitless yun. Kahit anong urang kasalanan sa Panginoon, labas, kapag pinapatawad tayo ng ating Panginoon. That is the biyaya ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon that we receive from God. At ganoon din dapat ang binibigay natin sa mga tao na kagawa ng kasalanan sa atin. Thank you everyone, and God bless. Hope you learn from this verse. There's no sin against us that we cannot forgive. Lahat dapat po may kapatawaran. And forgive without limit, but forgive without limit. Magpatawad tayo ng walang hanggan, nang hindi natatapos yung pagpapatawad natin. But forgive without limit, but limit your trust. So, magkaiba po yun. Magpatawad tayo ng walang limit. Pero yung trust natin dapat may limit. Kasi yung Diyos lang talaga ang dapat natin pagkatiwalaan ng buong all the time. Pag sa tao, ibibigay mo yung trust, lagi may limit. Kapag paulit-ulit na lang ginagawa sa'yo, yung masamang ginagawa, like yung partner mo, yung best friend mo, or yung kaibigan mo, limit your trust. Huwag mo kagad ibigay yung full trust mo sa tao na yun. Hayaan mo na. Kasi yung trust na rin yung pagdating sa kapwa. Si Lord, walang problema sa kanya eh. Pero yung tao, pag binigyan natin ng yung time, efforts, buhay mo sa tao, but you have to limit your trust para alam mo din ways. So, forgive without limit, but limit your trust. And sometimes, hindi na nga naibabalik yung trust hanggat maaari. Kung kaya mo, ibalik yung trust. But, yung trust na yun dapat in-earn. Then, forgive all of offenses, but
Kahit gaano pa karami ang kasalanan, patawarin mo. Kahit pa ulit-ulit pang ginagawa. But, yung trust, hindi siya pa ulit-ulit na binibigyan ni Sana. Forgive all offenses. Kahit anong klaseng kasalanan. All kinds of offenses. But stop being a victim. Hindi porkit pinatawad mo na lagi mananumbalot yung inyong relasyon. Das biktima ka na naman, di ba? So marami kasi mga asawang babae. May ganong syndrome. Binubugbog na nga ng asawa, uuwi na dun sa pamilya, pag sinuyo yung asawa, tapos babalik ulit, tapos bubugbugin na naman. So, personally, pagka ganon, bubugbugin, alam mo yung pag nalasing yung asawa niya, bubugbugin naman siya, aalis yung asawa niya yung babae, tapos, alam mo yung cycle goes on, yung ganun bilang rasa, patatawarin mo yun, bilang Christian, but stop being a victim, hindi porket pinatawad mo na, balik ka sa dati ng relasyon. So, you have to put a limit your trust, and you have to stop being a victim. Kung ikaw yung tipong tao na pinangungutang sa'yo pa ulit-ulit, hindi naman ang babae, stop being a victim. You have to say no and forgive you. Or you say, I forgive it, but I have to stop. Just like that. So, hindi ka na dapat maging biktima. Forgive and work towards full restorations. Na hindi naman all the time hindi mo na ibibigay yung tiwala mo. You can forgive and work towards your full restorations of trust. Lalo na kapag talagang tutuloy naman nagsisi yung tao sa kasalanan niya, patawarin mo and work together with the restorations. Manumbalak yung relasyon na meron, kaya give him or her a brand new start ng talagang pagpapatawad. Hope you learn this verse. Thank you everyone, and God bless.